ay medyo baka po kayo magalaw, okay lang po at least naririnig nyo naman ako kahit medyo magalaw. Hindi po kasi masyadong sanay na naka-steady lang, kaya sabi ko po, medyo, di ba, that's not my natural na hindi gumagalaw. Okay? Nung nakaraan, ang ating pong topic ay nagbigay po ako ng warning. At ang ating pong topic ay tungkol po sa warning ng Panginoon kay Noah. Okay? Dahil sa parating na judgment. At yun po yung aking kinorelate sa ating kapanahonan sa ngayon, na ang Diyos po ay sa mga nangyayari sa ating kapanahonan ngayon ay napaka-obvious. Pwede po natin sabihin na halatang obvious na malapit na pong dumating ang Panginoon. So halos lahat ng mga theologians na sumusubaybay sa mga kaganapang nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na po sa bansang Israel, which is the center or the time clock, no, ng end times. The time clock ng end times. Halos araw-araw po ako po ay nakikinig sa mga balita ng kaganapan sa Middle East, in particular sa Israel, dahil dito nga po tayo nakatutok ngayon. Dahil ang nangyayari po sa bansang Israel, doon po nakasenter ang prophecy about end times. So, hindi ko po nagawa kaninang umaga na makinig doon sa latest update. Pero ang update po na meron ako ay noong pong October 26. Kailan po yun? Noong pong, Biyernes, no? Tama. 26. Thursday. Kung titingnan po natin, ang digmaan pong nangyayari sa bansang Israel, seemingly ang inclination po niyan ay palaki. Hindi papayag ang Israel na sila'y titigil as of now. Okay? Hindi po rin papayag na titigil po ang Iran kasi ang objective po ng Iran ay ubusin ang lahi ng mga Hudyo, pangalawa, Pilipino. Okay? Joke lang po yung Pilipino, Hudyo lang po yun. Po kayo matakot. Okay, so, at ang Israel ay hindi po papayag na sila po ay uubusin ng lahi, kaya mag-uubusan po sila ng lahi. Di po ba? At ang ating pong iniintay kasi nag-i-intervene na po ang United Nations at later on ang United Europe or European Community. At ang akin pong pananaw, katulad po ng mga pananaw ng iba, na puprotektahan po ng UN or finally ng EU ang bansang Israel para magkaroon po ng tinatawag na peace. And then, magkakaroon po ng tinatawag nating agreement for 7 years at lilitaw na po ang head ng European Union na walang iba kundi sino siya? Antichrist. At pagkatapos ay, ano sabi ng Biblia? Rapture na. Ang galing talaga ng ating theologians dito sa harapan. Si Dr. Marco Olaguer. Yan po yung ating theologian. At yun po ang kaganapang mangyayari. Yun po ang ating pinakaantay, ang rapture. Bagamat nakakalungkot, sa ngayon po kay Dennis, meron siyang kausap na pinag-uusap ng rapture. Ang sabi po ng kanyang kausap, na Christian din. Sana huwag naman muna. Wow. Natutuwa ako sa prayer ni Jockey kanina, no? Ni Bishop Jockey, okay? Na dapat maging excited talaga ang church sa pagbabalik ng Panginoon. May problema ang Christianity kapag excited, hindi excited makita ang Panginoon. Bakit? Meron pa bang nakaka-excite sa'yo? Sa mundo, higit sa excitement mo para kay God? Come on. Baka hindi ka Kristiyano. Ang totoong Kristiyano ay excited sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi ng mga binata talaga, huwag muna, hindi pa kami nag-aasawa eh. Bakit? Mas masarap ang mag-asawa kaysa makita si Lord? Come on. Come on. Walang ibang bagay sa ibabaw ng lupa na pwedeng ipagpalit mo at pwede mong sabihin, huwag muna dumating si Lord kasi hindi ko pa natatanggap ang Christmas bonus ko. Pagtanggap na at nagastos na namin, nakapag-shopping na kami, baka pa. Di ba? Anong bagay na meron ka? Come on, tell me, argue with me. Greater than seeing Jesus Christ? The normal Christians are supposed to be excited to see the Lord. Yan po ang pinaka-tema ng New Testament Church.
Amen? Okay. So last time, sabi ko po, nabigay ako ng 3 letter S about how to prepare for the coming of the Lord. At ako po agad ay kinausap ng isa sa atin, si Dr. Olaguer. Di ba, Pastor, 5 yung letter S mo? Natanda niya pa yung letter S, ang unang-una kong preaching. No? Tinanggal ko po yung 2, sinimplify ko na lang kasi dami-dami ng letter S. Yun nga, isang letter S, di pa nagagawa. Di ba? So last Sunday, nabigay po ko na itong letter S, number 1. Sa totoo lang, darating si Lord at saka hindi. Yung mga S na ito, dapat meron tayo. Dapat laging isuko, isurrender ang buhay sa Panginoon. Dumating man siya o hindi. Dahil definitely, whether we like it or not, kung Kristiyano kang totoo, if you are saved, yun ang unang-una, pupunta ka ng heaven. Di ba? At meron po doon tayong tinatawag na Bema Judgment. Lahat tayo will appear before the judgment seat of Christ. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:10, to receive the things done in our body, whether it be good or bad. Kung naniniwala po kayo sa statement na yan ni Apostle Paul, 2 Corinthians 5:10, ay nako, hindi ka magpapabanjing-banjing sa buhay Kristiyano mo. Pero if you will keep on ignoring these things, paglabas mo dito, wala rin, parang ganun ka pa rin. So umaasa po tayo sa mga preachings na narunod natin. Sabi nga ng opening prayer kanina, buksan niyo po ang aming mga isipan. Di ba? Puso. Di ba? Sa salita ng Diyos. Dahil ito po yung pinaka-center ng worship. The preaching of the Word. Bagamat napakahalaga ng ating mga singers and swingers, di ba? So, nakaka-inspire yung kanilang mga awitan, preparing our hearts for a higher worship, the preaching of the Word. Amen? Amen. So, ang sabi po dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ. We must. Hindi pwedeng hindi. Hindi po sa choice. Hindi po kayo pagpunta sa langit, hindi ako hahanap kay Jesus Christ. Sila na lang. No, everyone must appear. Everyone! Okay? Are you a Christian? You will definitely appear before the judgment seat of Christ. And then, to receive the things done in your body according to that He hath done, whether it be good or bad. Muli po, sabi po ni Jar sa akin, Tay, I have no problem if I will go to heaven or not. That's not my question. But the judgment seat, the crowns, sabi niya. Are you sure na you're going to heaven? Huh? Okay. How about your mom? Hindi ko na tinanong si Jade, baka sabihin niya, I'm not sure. Okay. Mga kapatid, yung pong nangyayaring digmaan is escalating. Nagpakawala na po ng mga missiles ang Hezbollah. Ang Houthi, nagpakawala na rin po sila ng missiles. Okay? Ang Hamas, nagpapakawala pa rin. Hindi pa rin tumitigil. Okay? Ang nag-train po sa mga Hezbollah ay mga Russians. Nagre-realign na po ang Russia at ang Iran, ang Turkey. So, nandun na po tayo. Mga kapatid, ang nangyayari ngayon ay hindi normal na nangyayari at ngayon lang ito nangyayari. Hello? Is this who? Naririnig niyo ba ako? So, let us be sincere in approaching this topic. Okay? Be surrendered. Be sanctified. And I would like to focus on sanctification because serving will just follow. 3 letter S po yan. Okay? So, binanggit ko po sa inyo na ang Panginoon ay babalik. Nabanggit po sa prayer kanina sa opening prayer for the marriage supper of the Lamb. Kasi babalik po ang Panginoon upang tayo po ay kanyang dagitin at upang makonsummate po yung tinatawag na kasalan, the consummation of marriage with Jesus Christ. Tayo po ay bride na ni Christ, okay? Under the betrothal period na tayo po ay considered husband and wife, but the consummation of marriage will still be there in heaven, not yet done. So kaya po pagdating po niya, yun po ang ating hinihintay, di ba? At nakakalungkot kung si Kristo'y darating, yung kanyang kukunin ay hindi excited. Come on. Are you not excited for the coming of the Lord? Meron po dito mag-a-abroad. Sandali muna, Pastor, di po nakakapag-abroad. Di ba? Nothing is greater than the coming of the Lord.
the theme of the New Testament Christianity is excitedly waiting for the coming of the Lord. Amen? Okay. Now, let's focus on sanctification. Kaya po ang Panginoon ngayon ay busy, okay, sa paggamit ng mga manggagawang katulad namin at katulad ko for the purification of the church kasi parating na po siya. Paki-flash nga natin. Ephesians 5:26 and 27. Tingnan po natin kung ano po ang plano ng Panginoon. Okay? Ito po yung, kung tatanungin si Jesus Christ, what are you busy with? Di ba? Anong pinakakaabalahan ngayon ni Jesus Christ? Ito ho yun. Ephesians chapter 5 verse 26 and 27. Ephesians chapter 5. Ang bilis. Okay. So, Jesus Christ, that He might sanctify and cleanse. Okay. And cleanse it with the washing of water by the word. So, Christ is busy in the sanctifying or sanctification of the church. In verse 27, why? Why? Do you know why? In verse 27 is the answer. That He might present it to Himself a glorious church. What? Not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kasi magko-consummate po ang marriage sa heaven. Kaya kanya pong pinupurify ang kanyang church to present it to Himself glorious. So gusto ng Panginoon ng kanyang church pag kinuha niya, okay, ay glorious. Okay. Bigyan ko pong dinili, kaya po merong Lord's Supper, mga kapatid. Napakahalaga ng Lord's Supper, inuulit ko po sa inyo. It is something that you will not miss whenever it is scheduled. So dito po lamang sa church natin, ang naglo-Lord's Supper po ay members ng covenant. Dahil yung po mga nagpa-member ng covenant, sila po yung mga nagsasabi kay Lord, I want to stay in love with you. I want to serve you according to your term and not my term. Kaya po doon po sa mga wala pong intensyon na magpasakop under the leadership of the pastor, you're still on your own and you're still given the chance magpa-member kayo ng church. Kasi kapag hindi kayo member ng church, you are serving God in your own term. In your own term. Okay? So, not in God's term. Okay? Ayaw ko maging attender lang ako. No? Gusto ko, ako talaga involved. Excited ako na maglingkod sa Panginoon. I hope every one of you is like that. Ang Lord's Supper kaya po ito ginagawa, mga kapatid, doon mo sinasabi ang pag-affirm mo, I'm still in love with you, Jesus. At kaya ito pinapagawa ni Jesus sa atin, you know what? Alam ni Jesus Christ na kapag alis niya at pag-akit sa langit, ang karibal niya ay ang sanglibutan para tayo madungisan. Okay? Tingnan po natin sa James 4:4. Ito po ibabanggitin ko mamaya, pero ngayon po ay babanggitin ko na. James 4:4. So nakita po natin, Christ is busy with the sanctification of the church. Ye adulterers and adulteresses. So yun po yung sinasabihan ni James. Yung mga mangangalunya, mga makikiapid. Okay? Adulterers and adulteresses. Ang tinutukoy po itong adulterers and adulteresses, not in particular, doon po sa husband and wife relationship. Not in particular ha. Pag sinabi nating adulterer ka, nakikiapid ka. Di ba? Pero tingnan po natin, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Ibig sabihin nun, ang pangangalunya niya ditong tinutukoy, antimano, at makikita natin sa talatang ito, ang pangangalunya niya tinutukoy, yung pagiging worldly ng mga Christians. Kasi ang karibal ng Panginoon niya sanglibutan. Di ba? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So the word friendship of the world, okay? Magkaiba po yan, doon po sa binagay, sa first, yan, advance ko na, sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world. The word love not the world is do not agape or agapao the world. Huwag mong ibigin, katulad ng pag-ibig na talagang inaakap po yung sanglibutan ang sabi doon. Yung word na friendship, tinignan ko po yun sa original na word, is philia. Hindi po philia, philia. Ibig sabihin po noon, fondness. Worldly. Ang taong worldly ay ang pakikipag-away sa Diyos.
So, to maintain our sanctification, gusto ng Panginoon, tayo ay hindi tainted ng mga bagay ng sanglibutan, having no spot, or wrinkle, or any such thing. Hindi tayo dapat makamundo. Pag sinabing makamundo ka, nabubuhay ka sa laman. Nabubuhay ka sa mga gusto mong gawin sa buhay mo, at ang iyong pananampalataya o ang mga bagay tungkol sa church is just a paraphernalia sa buhay mo, hindi sentro ng buhay mo. Kaya pagdating po ng Monday, iba na naman ang kulay mo. Kagabi may pinag-uusapan kami, no, may binanggit si Arnel, no? Na anong sabi nung kausap mo kapag sumasamba siya, doon lang siya nagiging totoo? Tama ba yun? Sa lahat ng ginagawa niya yung pinakatama. Sa lahat ng ginagawa niya lang pinakatama, the rest hindi na. No? Ibig sabihin, sumasamba lang siya kapag sumasamba lang. Pero pagkatapos ng kanyang pagsamba, di ba? Iba na ang kanyang buhay. Nakuha niyo? Kumusta po ang inyong pagkakristyano? Common ko pong naririnig to prepare us for the coming of the Lord, especially nowadays. Satan is on the double, destroying Christians. And a lot of Christians are not living like Christians anymore nowadays. Kaya naniniwala ako, the true Christian church, and I believe that the life of grace is a true Christian church, that's why God is busy purifying the members of the church. And I am busy and absorbed so much about preaching about holiness. Because I believe that the church that I am pastoring, and I myself is called by God for the last days church. Are you with me? Are you in the last days church? Nagpapakabanan? O anong focus nyo sa buhay nyo? Okay? Kaya ang topic po natin ngayon is about worldliness. Para tayo mabantay natin ang ating buhay. Dahil baka dumating yung Panginoon, tayo ay mangangalon niya. Masyado kang humalig sa sanglibutan. You are considered adulterer and adulteresses. Makamundo ka eh. Di ba? So, nung po one time, nagbay po ako ng preaching dito. Dumating po ako sa isang bahay nung long time na yun. Ang aking pinuntahan ay wala. Yung pupuntahan ko sa bahay ay wala. Dahil nagkaroon siya ng emergency. Alam niyang pupunta ako, pero siya nagkaroon ng emergency. Agad siyang tumakbo sa kanyang kaibigan. Babae ho yun. Na yung kaibigan niya po ay nagbigti. Nagpakamatay. Bakit ho? Dahil ang kanyang asawa ay nasa abroad, siya ay na-involve sa iba at buntis nung kasalukuyan niya. So darating ang asawa niya, siya ay buntis sa ibang lalaki, hindi niya kayang tanggapin. Nagpakamatay po siya. Dahil sa kanyang hiya na darating ang kanyang tunay na asawa, buntis siya sa ibang lalaki. Mga kapatid, darating ang Panginoon, with whom you are pregnant with. Are you pregnant with the world? Sana po matagpuan tayo ng Panginoon at tapat tayo. Yun pong ibig sabihin ng Lord's Supper. Nagpapakabanal ako, nagpapakatapat ako, umiibig ako patuloy sa Diyos ko, na tunay na nagmamahal sa akin, na tunay kong minamahal. Amen? So para po sa mga hindi members ng church, pinagwawalang bahala nyo na hindi kayo member, hindi kayo ng Lord's Supper, you don't mind Lord's Supper, what kind of Christian are we? So medyo hard po ang aking mga dating, end times na po tayo. At least ang pastor nyo nagsasalita ng mga bagay na dapat niyang sabihin without compromise. Okay? So, ulitin ko, ang pagbabalik ng Panginoon sa halatang obvious. Di ba? Huwag po nating hayaang masira ang ating mga bad record. Okay? Sabi na, common na yan, common ko lang naririnig yan. Mga kapatid, hindi po biro-biruan ang pagbabalik ng Panginoon. This is not just a fairy tale. It's a true, Israel is true. 1400s, 1,400 nung umatake October 7 ang mga Hamas. And then taken some captives as hostages right now. Right now, ongoing, massive ang involvement, ang operation massive. At meron po ko nabalita na ang China po ay nanggugulo ngayon sa Pilipinas, lalo na meron na po silang sinagi na isang barko. Ewan ko lang kung nababalita na yan. At baka po magkaroon ng siklaban ng konti dito sa Pilipinas. Okay? Nagre-recruit po sila ng mga sundalo. Babae at lalaki, sumali na po kami. Kayo po. Joke lang po yun, hindi pa totoo yun, okay? So, ginugulat ko lang kayo ng konti. Ha? So, the world is at war. And the world is very, very, very prepared. A stage
Already, no one can solve the problem of the world. And here comes Superman, the Antichrist, will solve the problem of the world. And he will be recognized as the Messiah of Israel. And then the rapture will come. Okay? Sana tumagal-tagal pa para makabawi pa yung iba. Makakuha kayo ng crowns. Di ba? In case lang po may maiiwan. Okay? Maghanap na po kayo mga naiwan din. Para magkasama-sama kayo na magtatago. Kasi hahanapin po ng Antichrist. Kaya po meron tayong tinatawag na national ID system eh. Alam ang address mo kung saan ka nakatira. Detail, alam yan. Di ba? Para hanapin ka nila, tatatakan ka ng 666. Pag ayaw mo, papugod ka ng ulo. Di ba? Pag gusto mo, hayahay ka. Pero impyerno punta mo. Di ba? In case lang po may maiiwan dito, in case lang. Maghanapan kayo yung may maiiwan dito. Hindi po biro yan. Okay? So warning po yan. Kaya po nasa warning stage po tayo ngayon. Lagi po ako nakamonitor kay Stakelbeck, Eric Stakelbeck, Rosenberg, mga balita po sa Israel. Okay, here I go. So what's out for worldliness? Ang tawag ng Biblia is adulterers and adulteresses. So ang topic po natin ay kasi ang karibal ng Panginoon ay hindi po si Satan unang-una, worldliness. Love not the world, be not a friend of the world. Nakita po natin? Okay? Worldliness, no man can serve two masters, Matthew 6:24. Serving God and serving material things, worldliness. So yan po ang magkaribal. Ang karibal po natin ay ang kamunduhan. Ang mga tao, kahit Kristiyano na, ay nahuhumaling pa sa mga bagay ng sanglibutan. Yan po yung ating warning po sa ating lahat. Okay? So ano pong ibig sabihin ng worldliness? So, meron po ako ditong definition ng worldliness. Babanggitin ko po sa inyo. But parang malabo ata ang mata ko. Ika. Sandali po. Sandali lang. Kala ko kaya kong basahin eh. Ang ilaw hindi malinaw. Okay. Worldliness. Titingnan po natin ang definition ng worldliness para po maiwasan natin ang pagiging worldly kasi ito po ay pakikipag-alitan sa Panginoon. Paano po ba natin malalaman na ako'y worldly? Meron po ditong 5 bagay para ma-detect po natin ang ating puso kung tayo po ay makamundo. And then pangatlo, makikita po natin dito, ano po ba ang direksyon ng taong worldly? The direction of worldliness. And then lastly is ano po ba yung judgment or decision kung ikaw ay nakita mong worldly ka. Okay? Okay, number 1, ang sabi po sa Google ko po ito tinignan, ang worldliness, ito pong aking preaching na ito ay hindi po bago. Okay, gusto lang pong ulitin ito, matagal na po itong preaching na ito, gusto kong ulitin lang, at meron po akong mga annotations. Worldliness, concern with material values or ordinary rather than spiritual existence. Mas pinapahalaga natin ang mga bagay na material kaysa mga bagay na spiritual. Yun po yung tinatawag na worldly ka. Hindi ganun kahalaga sa yung spiritual things. Okay, sa meaning pa lang, nakikita na natin, di ba, ang worldly, no? Worldliness or materialism. Ang sabi po naman sa Google, sa akin tininan, sa materialism ay tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values or than spiritual values. Hello? Are you picking up the definition of materialism or worldliness? A tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values. A philosophical belief that the world is made up of material and there are no other types of entity. Walang iba, puro material to. Everything is composed of material. Things that are not made up of material, such as consciousness, are the result of actions by material. In other words, matter is the only real substance, no spiritual. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng materialism. Pag materyoso kang tao, ang pinapahalagahan mo lang at parang naniniwala ka na ang mahalaga lang talaga ay ang mga bagay na material. Okay? Pakibigay mo nga yung isang linya ng material, girl. Inawit niyo last time yun eh. ano? Material girl. Okay? Okay. Mamaya na. Okay.
So, yun po yung definition ng materialism, pagpapahalaga sa mga bagay na material, higit sa mga bagay na espiritual. Okay, ngayon, paano natin malalaman ako yung material? May 5 bagay. So, bibilisan po natin. Ay, siya nga po pala, good news po, may nag-request po, mas maraming wala ngayon, di ba? May mga naglalakbay sa iba't ibang lugar, may biglang aalis mamaya. Pwede daw i-cancel ulit ang ating exam. So, ika-cancel po natin ang ating exam ngayon. Oh, galit si Mark. Si Mark lang po mag-i-exam mamaya sa Book of Revelation. So, may iwan si Mark, mag-i-exam. Okay? So, natutuwa po ba kayo walang exam mamaya? Hindi, kasi pahirap ng pahirap yan. Dadagdagan ko yan eh. Ha? Okay, Book of Revelation, wala po tayong exam mamaya. I-enjoy po natin ng fellowship, lalo na po nandito ang Mejelianos family. Kaya natin tinanggal, gawa nila para mag-enjoy tayo, kausapin natin sila, di ba? Amen? Okay. Si G nasa likod. Amen? Okay. Si Lubea. Okay. Okay. Mukhang may nagpuprotesta eh. Dapat daw ituloy ang exam eh. Joke lang yun. Okay, so tingnan po natin unang-una. Book of Revelation. Napakaganda po ng Book of Revelation. Marami po ang natututo. Nagre-research po yung iba dito sa Book of Revelation. Tinatanong ako ni Ora, sino ba yung nakalagay dito? Hindi ako sumasagot kasi may exam eh. Di ba? Ayaw ko siyang sagutin. Gusto ko mag-aral siya, mag-aral na mag-aral. Di ba? Yan. So, siya po ay nasa Revelation chapter 24 na. Lumampas. Okay. Okay, so tinan po natin muna 5 bagay po para malaman natin na tayo baga ay material. Thank you very much. Okay. Maitim na nga ako, madilim pa. Butin lang, makintab tayo. Okay. Hi. Unang-una, ito po may kinalaman, 5 letter P sa perspective o pananaw. Pag sinabing perspective, ano ang ating pananaw pagdating sa success and prosperity? Ano ba ang tingin natin doon? Ito po may kinalaman kung material ka. May world view at mayroong spiritual view. Di ba? So sa Biblia, kung titingnan po natin, okay, tingnan po natin sa ang perspective kung anong tingin ng Biblia sa success. Psalms 49 verse 16 to 20. Psalms 49 verse 16 to 20. Okay, tingnan po natin ano po ang sinasabi ng Biblia. Okay. Ang hirap pong hanapin, di ba? Oo, mahirap. OJT. Okay. Buti, anak ko to, sinasanti ko na sana to eh. Okay. Love you, Jar. Psalms 49, verse 16 to 20. Okay, gusto ko po makita natin to. Come, let us adore Him. Hindi po yan. Hindi po yan. Sample. Okay, ito na po yun. Thank you. Okay, so mag-extend po tayo ng preaching hanggang... Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. Patungkol po ito sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Verse 17, tuloy po natin. For when he dieth, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Sabi doon, huwag kayong mainggit o afraid. Kapag mayroong mga tao na yumayaman, okay, kapag namatay sila, hindi nila madadala ang kanyang kayamanan o ang glory ng pagiging mayaman sa libingan. Verse 18. Ito po ay familiar na sa iba sa inyo marahil. Though while he lived, he blessed his soul. Masyado siyang minamahal niya ang kanyang kaluluwa kasi ang yaman niya. And men will praise thee. Alam po natin sa lipunan, pinagpipitagan, kinaiilangan na mayayaman. Di ba? When thou doest well to thyself. Verse 19. Ito, malapit na po tayo. He shall go to the generation of his fathers. They shall never see light. Mamamatay din sila at papuntang libingan at walang makikitang liwanag. Ito na po ang masakit sa verse 20. Verse 20 says, man that is in honor and understandeth not God or about spiritual things is like the beast that perish.
Ibig sabihin nun, ng mga mayayaman na walang pagpapahalaga sa Diyos, kapag namatay, ang katumbas nila ay hayop. Sakit man, ang sakit, di ba? So yung mayayaman, kung saan man sila nakatirang magagandang subdivision, ang gaganda ng kotse nila, may mga driver sila, ang dami nilang katulong sa bahay, sikat sila sa lipunan, ginagalang, wow! Pag namatay, parang hayop. Ang dami pong verses ako dyan pwedeng idagdag, pero gusto ko pong yan na lamang para makontain po tayo. Ano ba ang pananaw mo sa success? Hindi ako natutuwa kapag may mga Kristiyano, maging kapamilya ko, na umaasenso ang buhay materially, pero lumalayo naman sa Diyos. Hindi po yan success. Makikita natin mamaya anong direksyon ng tao na nagmamahal sa material. Sa third point. Ang tunay na success sa mata ng Diyos ay ang taong naglilingkod, ay ang taong nagbibigay ng kanyang buhay, regardless of material and economic existence. Maliwanag po ba tayo? Kaya madalas ko po sinasabi sa inyo, huwag mo akong yabangan at pakitaan ng pag-asenso mo sa buhay, hindi ka naman committed sa Panginoon. Wala ho yan sa mata ng Diyos. Magpakayaman kayo, yes! Bumili kayo ng gusto nyong ari-arian, yes! Pero kumusta kayo sa Panginoon? Mangagsiyaman kayo. Katulad po ng sinabi ng isang mayaman, nung siya ini-interview, siguro, sir, ang ganda ng buhay nyo, ang sarap ng buhay nyo. I'm sorry. Ang mahalaga lamang sa aking ari-arian ay kung may kinalaman sa glory ni God. Kung wala, walang kwenta lahat yan. Amen? Perspective. Ang taong material, they are beholden of the rich. Ang taong material, ang mata ay nasa mga ari-arian, ang mga mata ay nasa bagay ng mundo. Pero yung manggagawa, na minsan ay gusgusin, na walang sasakyan, maliit minsan ang tingin. Kasi walang material na bagay. Di ba? Madalas. Di ba? So, perspective, number 1. Meron pong isang tao na nais kong dalhin sa inyo, okay, na ito po ang principle ng success ng isang Kristiyano supposed to be. Philippians chapter 2, verses 25 to 30. Then I will move to the next letter, P. Okay? Philippians chapter 2, binigay ko itong halimbawa sa isang tao na the selfless one. Okay? Philippians 2, verses 25 to 30. Galing, ang bilis, nag-improve na. And praise God, palakpakan po natin. Sabi po ni Paul, yes, I suppose it necessary to send to you, to the Philippians, Epaphroditus, my brother, and companion in labor, and fellow soldier, but your messenger, he that ministered to my wants. Verse 26, about Epaphroditus. Verse 26, for he longed after you all, and was full of heaviness because that he have heard that he had been sick. Nagkasakit si Epaphroditus kasi. And then verse 27, ito na po ang kanyang sinabi. For indeed, he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Buti na lang binuhay siya ng Panginoon, kundi napakalungkot ko. Okay? So, napakamalapit si Epaphroditus kay Apostle Paul, kasi companion niya at kasama niya sa gawain. In verse 28, I sent him therefore the more carefully. Siyang pinadala ko, ako'y ingat na ingat kung sino papadala ko sa inyo, pero ang pinili ko si Epaphroditus, that when you see him again, ye may rejoice. Kasi mas masaya kayong makita siya, that I may be the less sorrowful. Okay? Verse 29, receive him therefore in the Lord with all gladness and hold such in reputation. Yung kanyang kahalagahan, ipakita niyo sa kanya. Tanggapin niyo siya na may pagpapahalaga. Na may kagalakan pag nakita niyo siya. At yung kanyang reputasyon, patuloy niyong pag-ingatan yun. Why? Verse 29, verse 30. Because for the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, muntik na siyang mamatay. Yan po yung mga dapat pinagpipitagan. No?
Alam niyo po, meron mga Kristiyano na kahit Kristiyano na, ako po yung nagdala minsan ng isang Kristiyano sa bahay ng isang mayaman sa Ayala, Alabang. Dalawa po, meron pang isa, pastor pa nga eh. Ilang na ilang kumilos sa Forbes Park. May sinama ko sa Forbes Park eh. In-endorse ko sa kanya yung gawain ko. Ilang na ilang sila sa bahay ng mayaman. Parang masyado silang beholden. Siguro hindi nakakapasok sa bahay na gano'n. Di ba? Eh yung pinuntahan namin, gusto magpa-Bible study kasi hindi Kristiyano. Walang pagkakilala sa Panginoon. Mga kapatid, kung meron akong kinaiilangan tao, tandaan niyo po ito. Yung sobrang banal. Mayaman, na walang Kristo, beholden tayo, ilang na ilang tayo, come on. Papuntang impyerno yung mga taong yun eh. Mahalin niyo sila. Kung may pagkakataon, share niyo ng gospel, kailangan nila si Jesus Christ. We are more superior than the people in Forbes Park who do not have Jesus Christ, than Dasmariñas Villays. We're superior than the senators and the congressmen, the politicians who do not have Jesus Christ. We are the most valued by heaven, people. Amen? Hindi tayo dapat beholden na parang ilang na ilang tayo sa kanila. They are supposed to be the one beholden for our righteousness. Amen? They need us. You don't need the riches. They need your Christ. Amen? Kaya ito po pinagpipitagan si Epaphroditus. Butot balat na siguro ito kasi nagre-recover sa kanyang sakit. Di ba? Pero sabi niya, hold him such in reputation. Amen? Parang nagtagalata ako doon sa point number 1 na. Point number 2. Okay, ito na po. Ang sukatan po ng ating spirituality at nating worldliness ay ang ating view about riches and success. Pangalawa, ano ba ang ating pleasure? Saan ang gagaling ang ating kasiyahan? Okay, so, ang sabi po sa Psalms 37 verse 4, delight thyself in the Lord. Alam ko yun po yung mga verse yan. And He shall give thee the desires of thine heart. So, huwag na po natin tinan ng Psalms 37:4. Psalm 16:11, very famous. The King James Version 16:11. Okay? Kaya po hindi malilimutan natin ang 16:11. Psalm 16:11. Ang sabi po ng Biblia sa Psalm 16:11, ito po sinasabi. Galing. Talaga namang bilis. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is the fullness of joy. The fullness of joy. Pag sinabing buong kagalingan, buong kaligayahan, the blessings of the Lord, it maketh rich and He adds no sorrow with it. Right? Pagkagalakan sa Panginoon yan, wala kang iniisip na iba, masarap kang matulog, di ba? Yun po yung pong pagpapala ng Panginoon, masaya sa Kanyang presensya. Di ba? Nakakatulog tayo ng masaya sa Panginoon. The fullness of joy, and at thy right hand there are pleasures forevermore. Mga kapatid, inuulit-ulit ko to. Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, meron po tayong iisang pursuit sa life. Tandaan niyo po yan. Lahat ng ating ginagawa, pag-aasawa, paghahanap ng trabaho, pag-aaral, lahat ng bagay. At ang sabi nga po doon, pati yung nagpapakamatay, naghahanap ng kaligayahan. Kasi wala silang makitang kaligayahan sa lupa, baka sakaling pag namatay sila sa kabilang buhay meron. Nakakalungkot lamang impyerno punta nila. Wala pa rin. Zero pa rin. Mga kapatid sa ating mga mananampalataya, nakakatuwa po. Dahil ang source ng pleasure, okay, ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi mo na kinakailangan mag-travel around the world. Hindi mo kinakailangan pumunta sa iba't ibang lugar at kumain ng masasarap at bumili ng kung ano mga uri ng mga bagay sa mundo para ka maging masaya. Only in the presence of God. Solved ka na. Mga kapatid, malalaman mo ang iyong source of pleasure kung ikaw ay worldly o hindi. Okay? Masayang-masaya ka sa material na bagay. At dahil masayang-masaya ka sa material na bagay, pag nawawala ang material na bagay, yun din nagpapalungkot sa'yo. Maliwanag? Masayang-masaya ka sa tao, pag nawawala ang tao, malungkot ka rin. Okay lang po yung nalulungkot ka, katulad ko, namatay ang mother ko, malungkot ako. Pero deep in the heart, I am rejoicing because I know your mom is in heaven, I know God is in control. My joy is not in my mom, my joy is in Jesus Christ. Di ba? Kaya sandali lang po yung kapighatian sa kanyang paglisan. Though paminsan-minsan, umiiyak pa rin pag namimiss mo siya. Okay? So ngayon, mga kapatid, kapag ang pleasure mo ay si Jesus Christ, umalis man ang tao sa buhay mo o manatili man siya, you can carry on because the pleasure is coming from Jesus, not from the person around you. Ang pera mo nagbabago-bago. Ang pera napakailap. Minsan nandyan. Minsan wala. Kahit walang paa at walang pakpak, nakakawala. Pero si Jesus Christ, permanente po yan.
di ka niya iiwan. Amen. Kaya ang sarap ng mga taong espiritual na tagpo nila ang kanilang kaligayahan sa piling ng Diyos. Kaya wala silang pakialam kung nandyan ang tao, wala. Wala silang pakialam kung gano'ng kalaki ang pera o wala. Masaya pa rin sila. Dahil permanente ang Panginoon. Dahil siya spiritual, hindi siya material. Pangatlo, sabi ko, 5. Di ba? Yung time sa exam, dito ko nagagamitin. Yun pong kasing direction ng pagiging material, yun po ay siyam. 3 lamang pong aking sasabihin, to be continued next time. Okay? Kasi yung time po natin, kasi mamaya po pupunta na dito yung tutugtog eh. Okay. Okay, tuloy po natin. Okay. Eto na po. So marami pong verses dito akong inihanda at nilagay, hindi ko na po babanggitin. I think I am just making sense of my important points. Ang 2 bagay na pong ating sinasabi kung paano natin malalaman kung tayo worldly or spiritual. Number 1, the perspective. What is your view of success and prosperity? Number 2, the source of your pleasure. Saan ka humuhugot ng saya sa buhay mo? Di ba? Kaya nakita niyo po ang taong sa Panginoon humuhugot, hindi niyo malalaman kung may pera o wala yan kasi pareho lang eh. Pareho ang ngiti. Di ba? Pero kung yung blood pressure, hindi nagbabago yan. Hindi pa iba-iba. Di ba? No? Yung ngiti ng walang pera, ganun din ang ngiti pag may pera. Hindi mahalata eh. May pera ba yan o wala? Mauutangan ba yan o hindi? Okay, another point number 3. Okay, dito po natin malalaman ano ang iyong prioridad. Naku. Ano ang prioridad ng taong spiritual o worldly? Okay? Ang taong spiritual, ang kanyang prioridad ay sinusunod niya ang Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first. The word kingdom is ano ba yung may kinalaman sa kanyang kaharian? Lalo na pag Sunday. Kaya nakikita niyo sa prayer ko minsan, Lord, nagpapasalamat kami that we are in the very best place of all the places in the world where we can be right now is in the place of worship because that is our priority. Amen? To be in the worship of the Lord together. This is our mandate together. Kaya nakakalungkot po minsan, maraming Kristiyano na pagdating po sa mga transaksyong malalaki, iniiwan ng Sunday. Di ba? So hindi po natin sila masisi, pananampalataya po kasing issue dyan eh. Mga tindahan, humanap naman tayo ng panghapon para umaga, bukas yung tindahan natin, lakas ng benta sa umaga ng Sunday. Di ba? Meron doon, panghapon, 2 o'clock. Teka, malakas pang bentahan yan, meron bang medyo gabi na? Ay, dito merong 6. Teka muna, yun ang malakas na benta yung alas 6. Di ba? Meron bang 12 midnight? Mag-online na lang ho kayo. Anytime. Di ba? Pero hindi po substitute ang online, mga kapatid. Uulitin ko. Masarap po ang online kasi anytime. Pag ayaw yung preacher, pwede kayong lumipat kaagad. At higit sa lahat, walang offering. Okay. Dila pa yun. Okay, anong priority natin? Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God. Priority ko ang Panginoon. Pag sinabi kong priority ko ang Panginoon, priority ko ang gawain ng Diyos. Amen? Priority ko si Jesus Christ. Sinabi ng Panginoon, ang sino man nagmamahal sa Ama, sa anak na babae, sa mother, ay hindi karapat-dapat sa akin. I deserve to be the priority. Ang sino mang hindi iiwanan ng lahat alang-alang sa akin is not worthy of me. It is not just a priority. Jesus Christ is an urgent priority for us Christians. It is an urgent priority, especially nowadays. Satan is on the double. I am telling you this. Satan is on the double because alam niya ang kanyang days are numbered. But sad to say, a lot of Christians are still petics. They are not on the double. Natutulog sa pansitan. Come on, wake up Christians. Let's get excited for the coming of the Lord. Let's get sanctified. Let's stay away from worldliness. Let's prioritize the Lord. Amen? What's your priority? When you wake up in the morning, what's your priority? Okay. Jesus is our priority. The personal private worship. Mga kapatid, kung meron pinakamahirap na topic, okay, na dapat nating sundin, yung i-prioritize natin ang ating quiet time.
Sa church natin na ito, yan po yung aking pinaka-forte ng message. Alam niyo po yan. Dahil alam ko po yan po ang pinakamahalagang topic sa Bible na aking nakita. Pursuing intimacy with Jesus Christ. And you know what? It is the most important and yet it is the most neglected. Magpas po tayo ng papel, subukan natin. Sino nagka-quiet time dito? Sino gumigising sa umaga para mag-quiet time? Para lang unahin ng Panginoon. Sambahin ng Panginoon sa kanyang buhay. Come on. Yan pong isang malungkot na katotohanan. Alam po ng Satanas kasi yan eh. Alam ng Satanas ang pinaka-importanting bagay sa buhay mo, kaya hahadlangan ka niya na hindi mo siya gawin. Kasi pag ginawa mo yan, you are giving God the glory. Okay? Giving God the glory is when you make prayer as your life. And when you make your life as prayer, to live is to pray, and to pray is to live. When you stop living your life, a prayer life, you stop giving God the glory, and sad to say, it is not just not giving God the glory, it is turning the direction of your glory to Satan himself. There are only two options, to give God the glory or to give Satan the glory. If you are not living a life of sanctification and prayer, you're giving Satan and the flesh the glory and not God. We have no option, mga kapatid. That is black and white in the Bible. We are commanded to live, being filled with the Spirit, to live by faith, to walk in the truth, okay, in order to give God the glory. If not, you're giving Satan the glory. You're missing the opportunity of having the crowns that you ought to receive in the judgment seat of Christ. Amen? Priority. Ano ang priority ko? Bakit hindi ko mabigyan ng priority ang gawain ng Panginoon? Bakit petiks ako? Bakit pinagwawalang bahala akong gawain ng Panginoon? Dahil hindi ko naintindihan. Maybe. Mahaba pong topic na ito kung tutuusin lang. I will make it a series. Next Sunday, meron pa uli ako. The next Sunday, meron pa uli ako. Okay? Dahil ibibigay ko pa rin po sa inyo ang reasons for worldliness. Why? So ito po yung palatandaan. Number 4, priority. Ano yung una? Perspective. Pangalawa, pleasure. Pangatlo ay priority. Pang-apat po ay purpose. Anong purpose mo sa life? Pag hindi ka nag-church at hindi mo dinadala ang pamilya mo sa church, saan mo sila gustong dalhin? Ha? Sa mall every Sunday? Pag hindi church ang direction mo at hindi yan ang purpose mo sa life, ano pa lang purpose mo? Eh di material. Material. Pag church mo dinadala ang pamilya mo, nagba-Bible study kayo sa bahay, nagdi-devotion kayo, spiritual ka. At ang direction mo, ihanda ang pamilya mo sa Panginoon. Pero kung hindi ganon, anong gusto mo mangyari sa kanila? Maging spiritual? Kahit hindi mo sila dalhin sa church? Malabo. Yun nga dinadala mo sa church, hindi pa spiritual eh. Amen? Saan gustong dalhin ni Ramil at ni Jenny si Victor? Sa life of grace? Pag hindi sa life of grace, sa life of disgrace yan. Okay? Si Jockey, dala niya yung kanyang anak, mo natutulog. Si Jockey, ito si Jockey. Amen. Dala na yung baby nila. Kambal, okay? Okay, anong purpose na life, okay? Bibigyan kayo ng isang purpose at walang iba. Tingnan po natin. I-review po natin, okay? Ito po yung espiritu ng Christianity sa life of grace. Bagamat sa iba, hindi. Hindi po tayo nagmamalaki. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki, only by the grace of God. Philippians chapter 1, verse 23 and 25. Tingnan po natin to, limilimiin po natin to, mga kapatid. Napakaganda ng passage. No, I'm being absorbed and guided with this in my life. Okay? Philippians 1, 23 to 25. Ang sabi po ni Paul sa taga-Philippians, mga kapatid, okay. Kita nyo, ang bilis talaga ng anak ko, no? Okay? Sabi ni Paul, I am torn between two. Ano po yung torn between two siya? Having a desire to depart. Ano yung to depart? Si Apostol Pablo po kasi ay, yan pong Philippians ay isa po niya sa tinatawag na prison epistle. Sinulat niya po ang Book of Philippians nung siya ay nasa bilangguan. Sabi niya, I desire to depart. Gusto ko nang umuwi sa langit. So, yun po yung binabanggit ng aking ina.
Gusto ko nang, ako'y handa nang pumunta sa langit. Ayaw ko lang ng proseso ng mamamatay. Di ba? Kasi ang hirap mamatay eh. No? Si Marisa, willing siyang ma-torture, willing bitayin yan, huwag lang i-injectionan. Si Marisa. No? Kaya, di ba? So, yung mother ko, nung tinutusok, para pala yung ugat ng bata na po yung matanda, kaya pagampaga po yung kamay niya. Okay? Huwag na po, baka maiyak na naman si Ninang Babes eh. Okay. Having a desire to depart. Kung akong tatanungin, I have a desire to depart. Sabi ni Paul, I'm torn between two. To be with Christ. Which is what? Far better. Okay? Hindi lamang better, far better. To be with Christ is far better than to stay on earth. Kaya nakakalungkot tayo mga Kristiyano, hindi naintindihan yung verse na to. Apostle Paul was given the opportunity to see heaven. He knows what is in heaven. Kung anong meron doon. Kaya sabi na kung alam niya lang kung anong meron sa heaven. Galing ako doon. Kaya gusto kong bumalik doon ulit. Naalala ko po yung isang nag-preach po ko tungkol sa intimacy with Christ. A desire to go to heaven. Yung quiet time is a temporary relief of our deep longingness for Jesus Christ. Kaya tayo nagka-quiet time, gusto natin ma-feel yung kanyang presence while anticipating the personal appearance of Jesus Christ when we will be with Him personally. Okay? Kaya ang taong hindi nagka-quiet time, hindi nagdi-devotion, wala siguro kang pakialam sa pagbabalik ng Panginoon, hindi ka interesado makita siya. Pero ang taong interesado makita ang Panginoon, they do quiet time. They do personal private worship. They come to worship. Okay? Para ma-relieve yung ating longingness for Jesus Christ. Amen? Which is far better. And then in verse 24, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Kaya I am torn between two. Gusto kong umuwi na, which is far better than to stay with you. Pero, mas kailangan nyo ako pa. Mas kailangan pa ako dito sa lupa. Okay, take note. Hindi sinasabi ni Paul, pero mas kailangan ko kayo. Hindi niya sinabing, mas kailangan ko pa kayo. Mas gusto ko pang maging masaya sa inyo. No! Sinabi ni Paul, mas kailangan nyo ako. Kung ako lang, ayaw ko na dito, pero kailangan nyo ako kasi. Kaya lang ako nandito dahil sa gawain ng Panginoon para sa inyo lang. Kung ako lang, I wanna go! Di ba? But still, you need me here. Verse 25. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. So, ibig sabihin ng mga kapatid, kaya lang ako nandito sa mundo, sabi ni Paul, there's just one thing that I am here. I have no other business in the world, only one thing, to serve you, to do the work of God, to fulfill the purpose of God. And that is my priority. That is my perspective, and that is my pleasure. To be with you. That's the purpose of my life, to do the will of God. Amen? Okay, so number 5. Okay. Ano po yung palatandaan na tayo po ay worldly or spiritual? Number 1, perspective. Pangalawa, pleasure. Pangatlo, priority. Number 4, purpose. Lastly, mga kapatid, wow, passion. What is your passion? Kami po mag-asawa ay masyadong absorb sa gawain ng Panginoon. But we still have time for each other naman. At meaningful yung aming mga moments together. Nagkakape kami. Kahit kape lang, walang tinapay. Walang cream. Pero ang aming absorb po kami, siya po ay lagi sa worship. Yun po mga inaawit dito. Yan po yung maingat na pinagpipilian ni Ora bago ipasa sa kanila. At nakikita po ni Ora yung pag-agree ng mga taong pinapasahan ng songs. Di ba? Nag-a-agree po sila. Kaya po yung inaawit po dito ay carefully chosen. Hindi lamang si Ora, may agreement po yung mga umaawit at yung tumutugtog. So absorb siyang masyado. Ako naman ay absorb sa kapapanalangin sa inyo. Lalo na po yung wala sa covenant. Pinagpe-pray ko po kayo. Kasama ang pamilya niyo. Kahit di ko pa sila nakikita dito, hindi ako nagsasawa mag-pray. Kaya natutuwa ako pag nakita ko sila. Di ba?
Hindi ako guilty sa mga Mejiliano na sila nandito na hindi ko sila pinag-pray. Still remembering you in prayer. Pati sila Shawi, na wala na po dito, pinagpe-pray ko pa rin po sila. Di ba? Dahil ako'y nabubuhay para manalangin para sa church. Nananalangin ako para sa tao. Di ba? So yun po yung isa sa layunin ng pastor, manalangin ng manalangin. So absorb po kami. Ano po ang passion naming mag-asawa? Na gusto naming ipasa sa aming mga anak. Di ba? The glory of God is our passion. Kaya sinabi po ni Paul, 1 Corinthians 10:31, let's quote it together. Whether you eat or drink, whatsoever you do all to the glory of God. That is the passion of every believer. We want the glory of God. No less than that. We exist for God's greater glory. That is supposed to be our passion. Yes, eating and drinking not for the glory of God is indulgence and gluttony. We are to eat and drink for the glory of God. We are to wash our clothes, wash His dishes, clean the house for the glory of God. We may be singing here not for His glory. I may be preaching not for His glory. But we are supposed to be guided, if we are spiritual people, to do all things for the glory of God. And that is supposed to be the passion of every believer of Jesus Christ. Amen? So, the 5 things are already given to you for you to judge yourself, to judge us if we are spiritual or not, if we are worldly or not. So, magbibigay po ako ng ilang point. Out of 9, I will give 3. Ano ang nagagawa ng tao na worldly sa kanyang buhay, ng kanyang worldliness? Okay, ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve 2 masters, right? It's either spiritual or worldly ka. Sa verse 31, ang sabi po doon, take therefore no thought, kasi yung mga disciples, they are living in the worries of life. Anong kakainin, anong daramtin. Kaya sabi ng Panginoon, unahin niyo lang ako nang bahala sa inyo. So meaning to say, kaya may commandment po tayo, Philippians 4:6, be not worry about anything. Okay, ang nagagawa po ng worldliness is to worry for the things of the world. Ang mga taong warrior, masyado po silang absorb ng bagay na material. Ang kanilang pananaw ay nasa material. Kaya po sila ay punong-puno ng worry, lalo na po pag may mga panganib na parating. Sino po sa inyo nag-worry sa balitang may darating na earthquake, lalo na po sa Taguig? Kaya bihira po kami sa Taguig ngayon eh. Okay. Di ba? So we are not bothered about it. Balita po ng magkakaroon ng panibagong pandemic. We are not bothered about it. Gera, lalong hindi. Having a desire to be with Christ is far better. Di ba? What's your worry? Sabi ng Bible, kahit magkaroon ng famine, you will be satisfied. Wow. Di ba? Habang iba'y namamatay sa gutom, ang Kristiyano, bumubundatan tiyan sa kabusugan. Wow, grabe, ano? So, pangako ng Panginoon yan. Kaya hindi ka mag-aalala. Di ba? So ngayon, ang isa pong nagagawa po ng worldliness, siya po ay worried about the things of the world. Why? Kasi wala naman talagang certain sa mundo. Walang certain na bagay na material. Alam po natin, nangyari pandemic, ang daming mayayaman na namatay. Dahil hindi natanggap sa ospital, puno ang ospital. Namamatay po sila doon sa may tent sa labas. Maraming mayayaman di tinanggap sa ospital. Ano nagawa ng kayamanan mo? Wala. Di ba? So, worry is the number 1 direction of being worldly. Pag warrior ka, worldly ka. Okay? So, yun po yung direction ng pagiging worldly. You're prone to worry. Di ba? Okay, pangalawa po. Sa Revelation chapter 3, verse 14 to 20, ito na po ang isang bagay na titingnan po natin na gusto kong bigyan ng diin out of 9. Okay. Sa Revelation chapter 3, verse 14 to 20, famous po ba yung Revelation 3:20 sa inyo? Yeah. I-verse di po yun. Behold, I stand at the door and knock. Sa Revelation chapter 3, verse 14 to 20, tungkol po ito sa huling church, the Church of Laodicea. Out of the 7 churches na binanggit sa Revelation chapter 2, sa chapter 3 po, 14 to 20, and unto the angel of the church of the Laodicea write, this thing saith the Amen,
the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Ito po yung pinaka-last days church kasi na makikita natin na predominant in our days. Okay? So, kayo na pong bahala magpangalan anong klase ng church ito. Verse 15. Doon po tayo sa Philadelphia Church. Okay? Verse 15. I know thy works, thou art neither cold or hot. I would thou wert cold or hot. Okay? Nasa gitna kayo, maligamgam kayo, sabi ng Panginoon kay John. Sa verse 16, ang sabi po sa verse 16, so then, because thou art lukewarm and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Verse 17. Because thou sayest, I am rich. Yan. May mga churches na mga mayayaman and increase with goods. And need of nothing, wala silang kailangan. Ang mga pastor nila may mga jet, may mga limousine, ang mga bahay nila, mga multimillion ang kanilang bahay. And knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. So meron po mga tao na material, na mayayaman, even sa Christian community. Okay? Kayo na po ang bahala mag-define anong klase ng church ang mga yan. Na mayayaman, pero ang sabi ng Panginoon, hindi nyo alam na kayo ay dukha, miserable, poor, blind, and naked. Materially, mayaman, pero sa mata ng Diyos, poor, blind, and naked. Yan po ang nagagawa ng materialism. Nakakalungkot pag ang Kristiyano yung mayaman. Okay? Baka po hindi kayo saved. Na hindi naman kayo tapat. Kaya natutuwa po ako dun sa mga Kristiyano na bumabagsak ang mga negosyo kasi hindi tapat, yung naghihirap kasi hindi tapat, at ang sabi ko, siguro totoong Kristiyano ka. Kasi ang hirap nung yumayaman ka, lumalayo ko sa Diyos, baka hindi ka totoong Kristiyano. Kaya natutuwa ako, siguro Kristiyano ka nga. Kasi hindi ka umaasenso kasi hindi ka nagtatapat. Magtapat ka muna. Kasi ang tao nagtatapat, whether you like it or not, hindi mananatili naghihirap yan. Iaangat ng Panginoon yan kasi nagtatapat sa Diyos yan. Amen? Kahiya kaya ang ama kapag ang kanyang anak ay nanatiling paikot-ikot sa kadukhaan, anong klaseng ama meron siya? Nagtatapat naman kanyang anak. Di ba? Kaya tayo nagiging dukha dahil talagang patuloy na dinidisregard niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung totoong Kristiyano yan. Okay? So, yun po yung pangalawa. Ano yung una? The direction of worldliness, it makes you warrior. Pangalawa, it makes you wretched sa mata ng Diyos. Kaya binanggit ko po sa inyo kanina, hindi ako masayang nababalitaan, uy, umaasenso si ano, uy, ang galing naman, etc. Wala ho yan pag hindi ka tapat sa Panginoon. Walang kwenta ang pinagagagawa mo. Get back. Okay? And then lastly po, mga kapatid, about the ninth thing. Hebrews chapter 11, verse 24 and 26. Ito po yung pinili ko among the ninth na direction. Okay? And then later on, pupunta po tayo, ano pa ba ang ating gagawin? Bilang paghatol sa worldliness. That is the, okay, Hebrews 11, 24 to 26. Si Moses po, ang sabi doon, nung siya dumating na sa kanyang edad, okay, kanyang nireject ang kanyang karapatan sa throne ng Egypt bilang Pharaoh's daughter. Kasi adopted po siya Pero alam niya ang katotohanan, hindi pala siya tunay na anak. Okay? Ng Pharaoh's daughter. Kaya sa verse 25, ang sabi po dito, pinili niya na magdusa with the people of God. Yun po yung kanyang totoong identity. So pinili niya po ang pagdurusa to suffer affliction with the people of God. Okay? Ang sabi dito, than to enjoy the pleasure of sin for a season. Kasi wala naman siyang karapatan kung tutuusin doon kasi hindi naman talaga siya identified with the Egyptians. Kaya binanggit pong sin. Isang covetousness na kanyang angkinin yung pagiging prinsipe, pagiging hari ng Ehipto, when in fact, he was already realizing that he was born to be the deliverer of his own people, Israel. Okay? Kaya hindi niya po yung dapat kagatin. So namimili po siya to suffer affliction with the people of God, to be spiritual, or to be materialistic. Yun po yung kanyang choices. Okay? Ang sabi niya, mas pinili niya, pinahalagahan niya, pinili niya ang to suffer affliction. Verse 26 finally. Pinili niya, diba? The reproach of Christ, greater riches. Mga kapatid, ang pagiging spiritual at paglilingkod sa Diyos is greater riches than any kind of riches in the world. Moses was having the sound mind to become spiritual and yet poor materially than to be rich materially and poor, naked and blind spiritually.
Mga kapatid, ang direksyon ng taong materialistic sa mata ng Diyos is poor, blind, and naked. You are forfeiting the reward of heaven and earthly reward. So yun po yung tatlong bagay mga kapatid out of 9 to be continued next time. Pero ngayon, for the meantime, kung nakita po natin tayo ay worldly, ano po ang desisyon natin? Ang sabi po sa Galatians chapter 2 verse 4 and 5 sa Church of Ephesus, return to your first love. Buhayin mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Iwaksin natin ang materialism. Then, magagawa mo po yan pag nare-realize mo ang mga bagay na sinabi ko. And then you will repent. And you will return to God. Return to God. Malapit na dumating ang Panginoon. This is a warning. Return to God, be spiritual. Surrender your life to God, be sanctified. Amen? Return, and then restore. Sabi ng Panginoon, behold, I stand at the door and knock. I-enjoy mo ako. Rejoice. Return, restore, and rejoice the relationship with Jesus Christ in a full scale. Enjoying His presence while waiting for the appearance of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, the message is very clear for us. Worldliness is by being adulterer and adulteresses. Okay? By being worldly, we are forfeiting the heavenly reward. We are forfeiting a lot of things in life. I am making these things so very real even to my children. This is not a joke. This is not just a plain story. This is a reality. One day, rapture will come. One day, we will face before the judgment seat of Christ. Are we prepared? Shall we all rise?